Yes, there's something na talagang dapat hindi ginagawa ng Kristiyano sa kanyang sarili. There is this something that when you will be able to learn, marirealize mo, pa talaga, I really don't have to do that to myself. Yes, ano po yon? Okay, you will be shocked. What is that? That is looking down on yourself. You don't have to look down on yourself. You don't have to feel inferior, especially sa mga hindi mananampalataya. You are above anyone because you belong to Jesus. Okay? And sabi ng Colossians, tayo ay pinaupong kasama ni Jesus sa kalangitan, sa gloria ng kalangitan. Not inferior. Sometimes nakakalungkot. Kasi may scenario one time, upon preaching the gospel, may isa po kaming kapatid natin sa Lord, no? Sabi niya, nahihiya naman ako mag-preach dun sa lugar na yon kasi puro mga professional ang mga nakatira. Sabi ko sa kanya, professional ka rin naman eh. Ako, oo nga, pero mahiyaman kasi sila. Sabi ko, hindi yon. Ang dala mo ako, si Jesus. Yung perfect, redemptive, finished work na ginawa niya sa buong mundo para maligtas ang sangkatauhan. Yun ang dala mo ako. Ikaw ang, hindi sila, sabi ko, hindi ikaw may kailangan sa kanila. Sila ang may kailangan sa iyo. Okay? Just preach ako. And then, kasi kanya-kanya kami ng mga assignments that time. At sa biyaya naman daw ng Lord, nagawa naman niya. At doon niya napatunayan na highly favored and greatly blessed sa mga Kristiyano. Okay? Lalo na talagang pre-preach mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. I think this was about 2013, no? Nangyari. Matagal na rin. Naalala ko nga yung mga bata pa kami noon, pero grabe yung activity ng pag-preach. Kasi wala pa naman yung mga ganitong social media platforms. Although meron namang Facebook dati, pero you cannot just put your message there dahil hindi pa naka-video, unlike now. Okay, so ngayon wala ka ng excuse not to share the goodness of Jesus dahil lahat ng available platforms binigay na ni Jesus sa atin. Okay, ano ang verse na masasabi natin kung bakit nasabi kong highly favored and greatly blessed tayo? Maaaring ibang magbibigay ng ibang verse na talagang ganun ang tumbok, pero ito po makikita po ninyo eh. Very familiar po itong verse na to at atin pong bubuksan ng mga Biblia natin. Do you have your Bibles with you? Kasi napaka-importante po talaga na lahat ng mga pinag-aaralan natin nakaroot sa Bible. Ang salita ni Jesus. Okay? Romans 8:28. Very familiar na kayo dun sa Romans 8:28, ano? Okay. Romans 8:28. This is it. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. We are called. Tinawag na po tayo. Pinili na po tayo. Ang pumili sa atin si Jesus. Okay? Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Maliwanag po yan na, anong verse yan? O, sa John, sabi niya, you did not choose me, I choose you. At chinus tayo ni Jesus before the foundation of the world. Napakabigat. Bigatin tayo eh. Bigatin tayong mga Kristiyano. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Mahal ka ni Jesus. Okay? Tayo ay highly favored and greatly blessed ng Panginoon Jesus. We really need to put this here. Huwag nating kalilimutan yan. Dito. Mahal tayo ni Jesus. Highly favored and greatly blessed tayo. Okay? So, ano ba yan? May mas mabigat pa bang... Aba! Oo! Tingnan natin sa Romans chapter 8. Itong Romans chapter 8, paborito ko po. Every time I am down, ito na ikong pinupuntahan. Kailangan barakasin natin ang mga loob natin sa salita ni Jesus. Parang tayo na-down. Okay? So, tingnan po natin to. Romans 8:31 and 32. Okay? Kita nyo na. What then shall we say to these things?
If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him, si Jesus yung Him na yan, also freely give us all things? Sabi niya rito, kung yung anak nga niya, hindi niya ipinagkait, okay, na ibigay sa atin, yun pa kaya mga hinihiling mo sa Kanya? Alam po ninyo lahat ng mga Kristiyano may mga kahilingan sa Diyos. May mga request tayo kay Jesus. Actually, huwag mo nang ituloy na request yan. I-claim mo na. I claim it because of the finished work of Christ. Mangyayari yan. Makinig po kayo mabuti. Balik tayo sa pagiging highly favored natin ng greatly blessed po natin. Kilala niyo naman si Joseph. Binenta ng mga kapatid, pumunta sa Egypt. Wala siyang dala. Hinulog lang siya sa balon. Hinubad pa nga yung damit niya kasi ipinakita kay Jacob na siya raw ay nilapa ng mabangis na hayop. Nilagyan nila ng dugo yung kanyang mga damit. So, si Joseph, dumating sa Egypt, walang-wala po siya, nakahubad siya. No, dinala doon, no, bumili sa kanya. Uso dati yung mga bumibili ng alipin At ang napunta po siya sa household ni Potiphar, 'di ba, dun sa Egypt. At napagtripan siya ng asawa ni Potiphar kasi magandang lalaki po si Joseph. Hanggang sa pinagbintangan siyang nagtangkang manggahasa doon sa asawa ni Potiphar na hindi naman po totoo. Kaya ipinatapon siya ni Potiphar sa prison na doon may dalawang lalaki na naginip kung ano yung mga panaginip na yon. At yung isang lalaki po doon na cupbearer ng Pharaoh, naalala siya nung ito ay nakalaya. Kasi nagkaroon ng dreams ang Pharaoh na nagpahirap sa kanya. Okay? At nung nalaman ng Pharaoh doon sa cupbearer na si Jose marunong mag-interpret ng dreams, summon him here. Kanong Pharaoh, tawagin siya dito. Kanong Pharaoh, ikaw ba si Joseph? Ako nga si Joseph. Can you interpret my dreams? And the rest was history. Naging kanang kamay siya ng Parao sa Egypto. Why? Dahil ba magaling si Joseph? No. Sabi ko nga po, dinala siya sa Egypt, nakahubad siya. Dahil wala naman po siyang anything na possession nung dalhin siya roon. Binenta nga siya ng mga kapatid niya. Di ba? Pero tandaan po ninyo, dahil nasa kanya ang pabor ng Panginoon, all things work together for good sa kanya. Ginamit siya ng Panginoon para maibsan yung magiging taggutom sa Ehipto o sa buong lupain during that time. Kaya yung mga, alam naman natin ng history, yung kanyang mga kapatid nakarating din ng Egypt, pinagbintangan pa niya, nagnakaw si Benjamin ng cup niya, pero hindi naman totoo yun, hanggang nagpakilala siyang sa si Joseph. Nag-iyakan yung mga brothers niya. Joseph! Sabi niya, huwag kayong umiyak. Diba? Nangyari ang lahat ng ito dahil niloob ni Jesus, niloob ng Panginoon na ako'y pumarito para matulungan ko kayo sa oras ng taggutom. Kaya ito, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Old Testament pa lang po yan, ha? Ito ay Old Testament pa lang po. Makinig po mabuti. Old Testament pa lang po ito. What more now sa New Covenant? What more now sa New Testament? Gaano tayo ka-power dahil kay Jesus? I can't explain my happiness right now. Knowing that I am highly favored and greatly blessed because of Jesus. Hallelujah. Di ba mga aso? Even the dogs knows that. Okay? Even the kalikasan, even the heavens know the truth. Because of Jesus who loved us and gave Himself for us. Walang makapaghihiwalay sa atin kay Jesus. Highly favored and greatly blessed tayo. Kaya kung nanalangin tayo ngayon, hindi na po siya request. Kung nanalangin po tayo ngayon, ito po ay claiming. We are claiming it in the name of Jesus, the one who died for us and loved us.
Jesus gave Himself. Thank you.